Network Entertainment. Hello to everyone all over the world! Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan. Ito pa rin ang Ganito kasi yan, powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang inyong wandering go-getter ng Quezon City na excited dahil sa makakasama natin today. It's your boy Jacob. At ako pa rin ang inyong breadwinner baby boy ng Rizal na nung pinanood ko talaga yung Bar Boys, the musical, sabi ko, hindi ako maglo-lawyer. Ay. Ako lang to, si Lance. At makakasama natin today ang star ng Bar Boys, a new musical, Benedict Ramos. Ayun. Hi, Benedict. Hello Welcome. guys. Kumusta Hello. naman ang araw mo today? At parang very, Yes, galing ako sa rehearsals. Pero before anything else, yes, tama, Bar Boys, a new musical. Pero ngayon, since we're restaging it, it's Bar Boys, the musical. Ay? Yes. The, we're no may the na eh. Yeah, May may the. the na. It's no longer just a new musical. It's already the musical. Because The Ateneo. yes, Sakto. at the and the Ateneo. Yeah. So, parang it's very, may the na. So, parang mas engrande ba yung aabangan namin given na the musical Yes, na. too early for promotion but yes. Yes, siya mas malaki, mas exciting, mas maraming ma-accommodate since we're at Hyundai Hall, Hyundai Theater, Arete, and sobrang daming ang daming abangan. Iba na yung napanood nyo. So napanood nyo na yung Bar Boys. Iba na yung mapapanood nyo sa Arete. So, anong dapat maasahan ng mga first time at mga nakapanood na dati? Promo na natin ito. Promo na agad, di ba? Oo. Ito guys, before we proceed to our topic, syempre itong talagang Bar Boys talaga yung yung dahilan kung ba't din ako nandito. So thank you first of all sa inyong dalawa because ganito kasi yan. Because this is also an opportunity not just for me but also on behalf of the whole Bar Boys, the musical cast production. Yun, it's gonna be better and it's going to be yung pagbabago ng Bar Boys the musical, it's not really the story. The core is still there. True to its core, it's still the journey, following the journey of four boys, friends who are journeying law school and the struggles in between. And I think it's really interesting na yung conversation na binibring up ng Bar Boys. Parang mas maingay siya lalo this year. Given nga na may the musical na and may the movie pa. Yes, Na- Bar Boys After School, After the School. sequel to the film. Yeah, and given that nga na parang yung parang conversation sa inihain ng Bar Boys kasi is para sa mga breadwinner, para doon talaga sa may mga pangarap sa buhay na nilalaban. O di ba, Seg? Oo. But like, sa'yo ba, Benedicts, like, ano ba talaga yung pangarap mo from the very start? Like, since yung tumatak sa amin is yung may singil yung pangarap, but ikaw ba, ano ba yung naging pangarap mo nung simula pa lang? Before you got to here? Actually, nung bata ako, tumatak sa isip ko din na gusto kong mag-lawyer because of the title. Because I know how hard it is to enter law school and all. Nung bata pa ako, very idealistic ako. Gusto ko talagang mahirapan. Alam mo yun? Yung parang feeling ko, the more na maghirap ka, the more na mas magiging successful ka at magiging mayaman ka. Pero as I grew older, I realized that it's really not for me. Ang gusto ko pang title nun is CPA lawyer. O, Ay, di ba? wow. Napaka-ambitious ng ng meron ako noon because ayun nga, because of the title, lawyer, tas gusto mo yung nakakatalino, Gets, ang stereotyping ko, but yeah, lahat ng alam ko talaga sa lawyer matatalino, like alam nila talaga yung mga batas, ganun, alam nila yung hindi lang karapatan nila kundi all rights, not just human rights, alam mo yon. So parang nagkaroon ako ng ganong interest. Pero hindi naman nagtagal yung interest na yun kasi alam ko na mahirap talaga siyang gawin. So, ang pangarap ko talaga noon, even when I was a child, akala ko, yun nga, gusto ko maging lawyer, gusto ko maging doktor, ang CPA. dami kong gustong gawin. Yun pala, gusto ko lang silang i-play sa isang role. Alam mo, yung parang all of these things na lahat ng mga pangarap kong maging
ay pwede ko rin naman pala siyang magawa by playing them in a role or yun nga sa pag-arte, gano'n. Iaarte ko na lang sila kasi sobrang dami kong gustong gawin in the hopes of having more roles in the future. Parang gusto ko na lang siyang maging role, at one of which is itong Bar Boys nga na nagpo-portray ako ng isang aspiring lawyer or a law student. At na-check na yung lawyer. Yeah, na-check na yung Oo. lawyer. Ano na kaya ang next? Na-check ko na rin yung nurse before because I was not to mention I was a nursing student before. I studied for 3 years in nursing. Tas yun, full circle nung nagkaroon ako ng role na nurse ako doon. Tas sabi ko, uy, naging nurse pa rin ako. Kahit papaano. CPA. CPA, siguro. parang wala pa yung Sige, CPA. susulatan ka na daw. Next character. Pero what hindered you to take that path? Yung maging actor and that direction in life? Siguro yung what hindered me from doing... From pursuing it immediately. Sin actor ba or Yung lawyer? pagiging actor. Kasi, di ba you went nursing Oh, okay. and you did parang college din in Baguio. What hindered you to immediately go for it na talaga? Kasi now, nakita natin, na-dip mo na talaga ang toes mo sa acting, sa pagiging isang performer. Pero what hindered you to pursue it immediately? Before, well, I got bullied because of, how I looked before. So, ang basihan pa ng pagiging artista noon, isang actor is, alam mo yon yung mga leading man na mga ito Piolo talaga. Pascual. Piolo Pascual, John Lloyd, Lloyd. Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez. Alam mo yon yung parang wala akong, parang noon, parang ang hirap talagang ma-achieve yung ganong klase ng celebrity status or artista level talaga. So parang some people already killed my dream of becoming an actor just because of how I look. Like hindi ka naman kagwapuhan, gano'n. Parang hindi ka naman ganon ka talented or ganon. Parang ay pwede ka sanang mag-artista may kumakanta ka naman pero siguro hindi ka lang yung itsura mo hindi pang-artista. Ganon. The pang-artista look. Kumbaga yung typecast or stereotype kung Yung mold. ano ba talaga yung itsura ng Yes. artista. Oo. So parang doon, it killed my dream for a while when I was kasi nung elementary pa lang ako, alam ko na talaga na gusto kong maging artista eh. At ang nakapagpatunay nun, nakapagpatibay nung goal ko talaga and a dream ko talaga na yun is High School Musical. So, Sino bias mo dun? well, syempre, doon hindi na tayo lalayo. Doon na ako sa bida kay Troy Bolton. Troy Bolton. Troy Bolton na ako. Ala ko siya ma-sharpie ka din. Kasi rin nag-Sharpay. Uy, pwede rin. Actually, growing up, na-realize ko na parang hindi naman pala masama talaga si Sharpay. Diba? True. Parang, Driven lang talaga eh. yeah, hindi siya masama. Parang lang din talaga siya. Super, alam niya lang yung gusto niya. And sa buhay, parang diba, hahangaan mo yung taong alam na alam ko nung gusto niya and will do everything for her dreams. Yun. So, kumbaga yung pagkaka-describe mo sa Sharpay, di ba parang it reflects also your life story? Like, ngayon na sinasabi mo na yung talagang driven na alam mong ito yung gusto mo. So, parang ganun din yung naging path mo. Tell me about your earlier days. Like, kung saan ka ba nag-audition nun? Yung mga sinimulan mo munang path, nung sinubukan mo muna before na finally you got the break and nabuksan na talaga yung pintuan. Well, I started in school. Super active ako sa mga extracurricular activities. Lahat ng may sayawan dyan. I was actually more of a dancer than a singer before when I was in high school. Lahat ng sayawan, lahat ng mga, yung mga field demo. Mapangban ng wika eh. Mga pambuan ng wika. Lahat yan sinamahan ko. Lahat ng mga, I was very active singing contest sa school lang naman. Pero hindi naman sa labas. And sa mga variety shows namin. So parang I lead, one of the mga shows na mga yon, talagang ako'y nangunguna sa pagsa-sign up kapag may mga ganon. And then eventually, after high school, I joined the Glee Club in SLU, SLU Glee Club. And then, dun na nag-start na parang, ang sarap mag-perform, ang sarap tumungtong sa stage and all that. Tapos nagkaroon ako ng isang
school production na theater. I was a villain. Ako, sa Ramayana, I was Ravana. So parang naging Ravana ako. Nagulat pa ako nun, paano ko nakuha yung Ravana? Mukha ba talaga akong kontrabida? Pero sobrang liit ko nun, tapos sobrang ano ko. Pero ang nakuha ko, kontrabida na medyo cynical and yung talagang villain. So nagulat din ako sa na nakuha ko yung role na yun. So parang from there, doon ko na-realize na, uy, masarap mag-stage, masarap umarte sa stage. But then, hindi ko inisip na I would actually land a career on stage during those times. I thought I would be a nurse. Kasi I was studying nursing back then and then shifted to Masscom and then worked. Summary yun ng ko. Nag-nursing ako for 3 years, tapos nag-Masscom ako for 2 years, tapos nag-stop ako, nag-work muna ako for a while, nag-ipon, bumalik sa school, nag-tourism, and then pandemic came, and then sinundo ako ng isang production to do an acting job sa Manila, and then the rest is history. That's where it all started. So I consider myself as a pandemic baby. You could call that. Parang from pandemic, some might have lost so many opportunities, but well, lucky me, and at least kahit papano nung pandemic dun nag-start. And not that I'm thankful that pandemic came, but doon nag-start. I kick-started my career as an actor nung pandemic na. So, naiwan ko yung school for a while. And just over the years na ginagawa ko lang, pinagpapatuloy ko lang yung hanggang sa nakatungtong ko ng stage. Ay, hanggang sa nag-PBB. Tapos nag-PBB, after PBB, naggumawa ng mga mainstream things. Tapos nag-audition for Ang Huling El Bimbo, because Ang Huling El Bimbo was the reason why I wanted to pursue theater in Manila before. Pero again, wala na yun sa pangarap. Wala na yun. Tinanggal ko na siya sa utak ko. Nasabi ko, hindi naman, imposible naman yun eh. Kasi nasa Baguio ako noon eh. Manila to. Napanood ko lang yung El Bimbo sa cellphone ko. And then, right there and then, after watching it, I felt a huge vibration sa katawan ko. Parang, tawag dito, ang lakas ng vibrations ng buong katawan ko noon. And I didn't know, I was already manifesting it pala. Like being there on stage. So when nasa Baguio pa ako nito, sorry, ang gulo na ng nasusundan namin yung ng chronology ko. Nasa Baguio pa ako nito when I watched Ang Huling El Bimbo. And then, after I watched it, I got so inspired and emotional na teary-eyed pa ako noon. Tapos I looked at the window, waving through a window. Tapos tinaas ko na yung kamay ko kasi sa El Bimbo ganito yung diba, yung sa ganito nila yung pag nangangarap sila ganyan. Sinimingin ako sa window, moist kasi Baguio. Tapos 5 a.m. noon, di pa ako tulog kasi pandemic. 'Di ba? Na fucked up. Na messed up. Na messed up yung natin, yung sleep pattern natin noon. Tapos tumila ako, tapos sabi ko, one day, someday, I'll be part of this. I'll be part of something big, sabi ko. Tapos from there, hindi ko yan, parang nirelease ko lang yun. And then nung nagpunta ko sa Manila, yun na nga, Big Brother. Tapos after nun, nag-audition ako for Ang Huling El Bimbo just because yun yung nakita ko na yung nagustuhan ko na just because that's the only access. Yun lang yung access ko nun. Hindi ako nakapanood ng theater musicals. Yun ba yung sa pandemic? Yes, yung nag-livestream sila? Never pa ako nakapanood ng theater shows sa Manila. That's the only show that I've watched through online. Sa YouTube ata yun yung may ABS-CBN, parang foundation, something. So, nung nag-audition ako, I got in as understudy for Young Anthony. Dun, that's where it all started, na nag-Young Anthony ako, understudy ni Topper Fabregas. Tapos, dire-diretso ko yung stage. Nakaka-addict kasi sa teatro. Na-addict lang talaga ako. Like, I didn't know na dire-diretso na pala yung ginagawa kong theater shows. In between, may mga iba namang ginagawa. Pero mas marami akong time talaga for theater.
Ayun, ang haba ng, ang dami kong sinasabi. Sorry. Uy, pero gusto ko munang singitan. Kasi, nalala ko lang din to, hindi ko to nabanggit kay Benedix. Isa siya sa mga favorite ko sa PBB. Wow. Bumoto ka kay Benedict doon? Nung una niyang time na nominate, yung second, sinabayan niya si Samber eh. Kaya sabi ko, okay, Ben, next time na. Pero yun, natunghayan ko din yung journey mo eh. Pero since mention mo lahat ng yun, what made you take that decision na iwan yung college, iwan yung tourism and all that, and really go out there and try for showbiz? Kasi ang daming side trip di ba? Oo. Tourism, communication, nursing. So, ano yung parang okay? Ano yung side mo na, okay, parang I tried this, let's try showbiz na? I really didn't think na alam mo yun, na para matutuloy-tuloy ko yung first project ko before na but alam ko, iniyak ko na yon, kinabahan na ako nung iniwan ko yung Baguio, alam ko na hindi na ako babalik. Right there and then, nung malis ako sa Baguio, alam ko na hindi na ako babalik sa Baguio. Not because I don't want Baguio, I love Baguio, it's my home. Just because I feel like I wanted to try venturing on something that really scares me. Ito yun, yung pag-artista. So parang sabi ko, after this project, that's Better Days. It's a BL series na nasa YouTube ngayon if you can watch. Better Days BL series. And from there, after that, sabi ko, kailangan ko mag-audition, kailangan ko pang gumanap ng mga ibang mga acting gigs, acting projects. So, luckily, hindi naman din huminto. It's nothing really but up and forward. So, from there, dinediretso ko lang talaga siya. And since yun nga, starting your journey sa Manila, and na-mention mo na nga yung PBB, yung BL series mo before going to AHEB, would you say na desidido ka ba na talagang pag umarte ka, gusto mo talaga maging aktor? O mas nakita mo yung opportunity nung una na maging artista? Aktor talaga. Aktor. Yeah. Na doon talaga ako tawag dito na, what's the word? Ano ba yan? Sa sobrang sabaw ko. What's that word? Guys, help us. Doon talaga ako na Natao, hindi na to. Na-discover. Naliwanagan. Enlighten. And na-enlighten. Yeah. Linawagan, enlighten. Translation. Thank you for the translation. Na doon ako na parang, okay, gusto ko talaga maging actor. Like, I've already experienced, yung kind of celebrity status na parang yung sobrang, yung artista na gano'n, after PBB, pinaramdam sa akin how it feels like to be in that The spotlight. In the spotlight. But there will be moments na may isip mo na, wait, is this really something I want? Kasi parang medyo nakakapagod siya. Ang hirap pala. Ang hirap ng mga bashers, attention, all eyes on you. Parang hindi ka na nakikita because of your talent, but because of how you look, how you present yourself in public. So, parang doon ko na nabali. Nung nag-theater ako, I found maybe where I belong. And, I found people in the film industry as well who wouldn't see me as this, but who would see me as this. Parang hindi lang superficial lahat ng mga nakikita sa akin. So parang doon ko na-appreciate na, dito pala yun. Parang ang sarap din maging actor. Yung parang hinohone mo yung craft mo talaga na sa acting rather than just, I mean, again, iba yung ganun. May art din yun. It's just Pagiging that star. Pagiging star, super art din talaga siya, and it's still also, it's a talent as well. Tsaka valid. Yeah, I mean, valid. it's a passion din. Yeah, it's passion din. It's just that dun ako mas napunta at mas na-appreciate. I found myself in the actor. Kasi 'di ba sabi nila dalawa yan, artista or actor, ganon. Siguro nandun din ako sa aktorista, ganon. Nandun ako sa aktorista. It's just that mas ako dun sa actor. Gusto ko yung talagang mas makabuluhan yung kahit na wala na ako sa spotlight, basta alam kong magawa ko to. Parang ganon. Iba rin talaga yung alam mo na
yung sinabi mo nga kanina, nung parang role na talaga na parang nabibigyan buhay mo yung karakter dun sa Yes. kwento. More than yung, eto yun, liwanag, yung spotlight of just being you or yung perceived image sa'yo, but placing yourself in another role. Yeah. And then, yun nga, nabanggit mo na yung sa Aheb. And siguro, ano yung naging adjustment mo? Or ano yung parang na-realize mo na may kailangan mo pang improve sa craft mo now na napasaba ka na sa theater? Well, definitely, syempre, hindi hinto yung pag-develop mo or pag-hone mo ng skills mo sa acting. And of course, classes, ganun. It's just that ngayon wala pa akong masyadong oras because I'm doing Bar Boys. Pero yeah, I'm still attending workshops, ganun. And my mentors, yun, parang by just, listening and immersing yourself to their world, like, for example, yung sa ginawa ko na Bar Boys after school, yeah, sila Derek Kip, ganun, parang yung pakikinggan mo yung mga taong alam mong may matututunan ka lang talaga sa kanila. It really matters. Alamin mo kung sino yung papakinggan mo at magiging dahilan kung ba't ka matututo. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. And with all that, given nga na nabanggit mo how you dreamt about this, how this was like something you were looking at dati pa, did you find your your parang I made it moment? What was your I made it moment? Meron na ba? To be honest, pagtungtong ko pa lang sa Manila and having my first ever project is already an I made it moment. But hindi pa yun yung parang I made it and okay na ako dito and I'll stop from here. Parang ganon. So, dun pa lang, yun na yung I made it pero I wouldn't stop. Parang ganon. Kasi ang laking achievement na sa akin nung nagkaroon lang ako ng first project and then nung dumediretso. Every project, every milestone is an I made it moment for me. Kasi walang measure eh. Like, kapag sinabi mo ng I made it, okay, now where do we go from here? Ano mo yun? Parang, what am I gonna look forward to after this? Because I made it na. Parang ganon. So parang, lagi ko lang sinasabi na parang sa lahat ng mga milestones sa buhay ko, na I made it. Na I made it this far, but not too far. And I mean, malayo na, pero malayo pa talaga. Malayo pa. Malayo na pero malayo pa talaga. Di ba yung sasabi nila kasi malayo pa pero malayo na. Pero para sa akin, malayo pa pero malayo pa talaga. And bakit malayo pa talaga? Like, Malayo pa talaga. Malayo pa. Malayo pa yung ang dami ko pang gusto kasing gawin talaga. Ang dami ko pang gustong ang cringy kong pakinggan pero matulungan because maybe I really see myself as an educator as well, like a mentor or someone who could pass the learnings. yung learnings ko, yung mga natutunan ko, my experiences to the next generation. Ang tanda kong pakinggan pero just to really pass the flame na meron ako the torch to the next generation. Parang yun yung nai-envision ko pagtanda ko, gusto ko ganun. Yung ihinto man ako to do acting projects or film, theater, and TV. But I would be helping people na nangangarap mapunta dun sa makapasok sa industriya. Parang ganun. Ganda nga rin yun na parang, kumbaga you pay it forward. Yes. Hindi yung kumbaga na, yung kung wala kang mga mentor or wala nag-encourage sa'yo sa simula, but later on na parang gusto mong ikaw na yung magte-take ng ganong role sa mga sa mga kagaya mo noon nagsisimula pa lang. And ang hirap din noon parang pakipagsapalaran mo. I mean, from Baguio to Manila. Kasi hindi lang siya parang yung environment mo na nakasanayan mo,
tas mapupunta ka dito. And yun nga, you said naman na you already made it with those roles that you've already got. And ngayon dito rin sa Bar Boys, the musical din na another Eric Vicencio. Yes. And another chance to play that role. Siguro, Benedix, paano mo nakikita si Eric Vicencio sa'yo? Like, ano yung similarities nyo? Or ano yung pagkakatulad nyo? And pagkakaiba rin at the same time? As obviously naman na law student siya. Yes. Si Eric Vicencio kasi siya yung parang perfect representation of someone who's trapped in the systemic forces of the country, and someone who's, you can say, oppressed, and yung tipong alam mong meron siyang pangarap pero napipigilan yun because, sorry for the term, mahirap siya. Alam mo yun? Yeah, totoo naman mahirap. Kulang sa pera, kulang sa pribilehiyo, underprivileged, and hindi niya na minsan ma-pursue kung ano talaga yung gusto niya just because he feels like he's unworthy. Hindi siya karapat-dapat na mangarap ng mas malaki pa sa kung anong meron siya because he's not capable at the moment. So, sa mga, parang siya yung nagre-represent ng mga Pilipino na naging okay na lang sa kung anong meron sila. Naging okay na lang sa kung nasaan sila, na sistema, na katayuan. Kasi nabubuhay pa rin sila. To be fair naman, there are Filipinos who are really content of what they have because masaya sila, may pamilya sila, nabubuhay sila, gano'n. Kontento na Kontento na sila. It's their dream, and walang maliit na pangarap sa taong yun ang pangarap. 'Di ba? But we may, we can't belittle dreams just because we feel like our dreams are bigger than them. Pero sa mga katulad ni Eric na yun nga, gusto niya maging lawyer, gusto niya para sa pamilya niya, sa tatay niya, at para mabago din yung sistema, basically. And above everything, parang nandun yung gusto niyang maging karapat-dapat talaga sa na magkaroon ng hindi kapangyarihan ng, you can say, stature, lugar. Yeah, parang may puwang siya para mayroon siyang masabi na makapagpabago ng mundo, para magkaroon siya basically ng maging instrumento siya para rin sa bansa. Parang ganon. Kasi we all know lawyers can really change the world. It's it might look or feel impossible, pero these are the people who would change, who can make a change talaga sa sistema natin. One of the many pa na mga pwede makapagbabago ng pero at least makapasok siya dun sa ganung klase ng capability para may magawa. And I think very relevant din yung mga sinabi mo. Given din yung lagay ng bansa natin ngayon na feeling ko marami ding ninanakawan ng pangarap. Maraming ninanakawan Exactly. nung sistema natin ngayon na alam din natin kung gaano siya kabulok. And now that you've also mentioned change in the process, na sino ba dapat yung mga magbabago nito? Yung mga nakaupo, nakaramihan mga abogado. Yes. Sabi ko nga 'di ba, may singil ang pangarap. Naniningil ang pangarap, pero bakit tayong sinisingil sa pangarap ng ibang tao? Ano mo yun? Yung parang tayo yung nasisingil sa hindi naman natin utang, sa hindi naman natin kumbaga, hindi natin ginastos. Pero may sarili tayong pangarap Dapat yun yung pinagbabayaran natin, hindi yung pangarap ng iba sa atin. Alam mo yun? Kasi ang liliit lang natin compared sa kanila. Pero parang tayo yung kinukuhanan din talaga ng mga dapat na pambayad din ng mga pangarap, sarili natin pangarap. Yun yung yun yung difference din siguro ng doing the Bar Boys the third time around. Mas galit, nakakangit-ngit ng alam mo yun, ng pagkatao, ng puso, talagang it feels like a rally. Talaga. Every time we do shows, lalo na ngayon, parang it will really feel like a rally every show. Kasi gusto ko naming
ibigay sa kanila tong story na to without being too preachy. We just want them to realize that this is what what they're missing and what they could have been if and only if ganito o ganyan. Oh, wow. Ang gusto ko nandun sabihin, alam mo, minsan hindi nga lang pangarap ng iba yung pinagbabayaran natin eh. Minsan luho pa nga ng iba eh. Ayun na nga. Oo. Oo. Yung talaga lalo kang magagalit. Kasi kita mo na ang daming binabaha. Ang daming nawawalan ng bahay, nawawalan ng pangarap, nawawalan nung simpleng trahedya na mangyari sa buhay nila. Talagang wala na silang trajectory. Mahirap na sila makabangon ulit. Pero yung ganitong ngit-ngit na alam mo, nakikita mo na nagpapakasasa yung ilan dun sa yaman na sana din Yun, sanang yun. natatamasa ng karamihan. Yun nga. Kaya nga yung sinasabi ko may singil ang pangarap pero wag naman sana yung yung pangarap nyo, wag nyo namang singilin yung iba. 'Di ba? Parang lalo na pag hindi namin alam na sinisingil nyo na pala kami, 'di ba? Pinagbabayaran na pala namin yung pangarap ng ibang tao. Yun ang ibang yun ang mahirap. And since parang may comparison tayo dun sa, yun nga, sa ibang tao na may gantong kakayahan. And sa observation ko kay Eric Vicencio, parang he works in an uneven playing field. Hindi patas yung buhay sa kanya. Hindi patas yung laro. And how do you feel na parang makaka-relate din yung karaniwang tao dun sa hindi patas din yung laro at sistema ang kinakarap nila? Siguro yun yung yung i-own nila or i-claim nila yung power nila to voice out what they need, what they want, and what they want to change talaga in this country. Kasi we underestimate our power. Sometimes may mga taong akala nila mahina yung boses nila. Pero kapag kahit nag-whisper ka dyan, tas katabi mo nag-whisper, tas pareho kayo ng inda, pareho kayo ng reklamo, it becomes a big force kasi, like a collective force talaga to become louder. It's amplifying the voice of the Filipino people. Parang sabi nga sa Les Miserables, do you hear the people sing? Diba? Parang the more na mas marami silang kumakanta, the more na mas meron kang magagawa. So, yung Bar Boys kasi, it's really not something that after you watch it, sisigaw ka na or lalaban na naman. Pero it will really definitely ignite something in you na para mapapatanong ka, uy, pwede pala yun eh. Uy, may mali pero all this time, tinatanggap na lang natin siya. May mali sa sistema pero all this time, nagiging okay na tayo doon dahil nakasanayan na. Dahil akala natin, nasa batas yung ganito. It's because wala tayong masyadong alam sa batas. It's because we are not being educated with our rights. Like, 'di ba, parang basic rights lang din natin. Minsan ang hirap ng ang hirap ng i-enumerate. If you're going to ask me if you're going to ask Bill a of person, if you're going to ask a person what their basic rights are, siguro hindi nila 'yon masasagot ng lahat. Kaya ang dali nilang masindak. Ang dali nating matakot at itikom ang bibig natin kasi hindi natin alam kung ano yung mga karapatan natin. And because of Eric Vicencio and lawyers to be, sila yung nagiging natin, kumbaga speaker natin sa the Bluetooth device is already connected to a lawyer. So alam mo yun, parang nagkakaroon tayo ng mas power kung ang mga lawyers natin o yung mga mismong nasa Congress or sa Senate or yung mga pwedeng makapag-amplify ng mga boses natin, ng maliliit na boses na to. Sila yung talagang mas maraming magagawa. But I am not saying na wala tayong magagawa kasi meron talaga. Pag may mali, magreklamo. Kapag may hindi tama, sabihin, i-voice out. And in this generation, madali na lang yon kasi meron tayong tools on how to really voice out our complaints or mga mga hinanakit natin sa buhay. Kaya nga sana itong Bar Boys the Musical, mas marami pang makahikayat na Eric Vicencio dahil importante din na magkaroon tayo ng mga lawyers, mga tao nagre-represent sa atin na naiintindihan yung hinaing ng mga
Mahirap. na mamahihirap. Oo. So, siguro ang next question ko na lang for you, Benedict. Ano yung gusto mong mapulot ng mga future watchers or first time or second time or kapang ilang beses na makakapanood nitong Bar Boys the Musical? Na hindi lang sa kwento ni Eric, Oo, but sa kundi kwento sa ng kwento lahat ng ng- karakter. Lahat ng naging bahagi ng Bar Boys. Yeah, siguro we all can be idealistic and we shouldn't lose that idealism. Kahit na alam natin na ganito na yung nangyayari, ang reality is hindi naman talaga nangyayari yung gusto natin nangyayari. Maybe hindi lang talaga natatapos yung laban by dahil lang natalo ka minsan or nalungkot ka or devastated ka sa nangyayari sa mundo. Maybe ang mapupulot din nila is how to really ignite that power and how to remain hopeful amidst everything that's happening. Kailangan mo lang dapat hindi mawala yung hope na yun. And I think Bar Boys the Musical is really giving that, the story of hopes, dreams, and everything in between. Diba? So parang at least nandun yung hope, at least nandun yung dreams. Kasi kapag nawala yan, wala nang buhay. And that's life eh. Kailangan mo talagang, you really have to go through everything na bad or good man yan, but at least iwan mo yung hope. Kasi kapag yung hope yung nawala, wala na talaga, di ba? Parang para saan pa, you can be sad today, but mag-iwan ka ng space for hope. You can be so frustrated about today, but at least mag-iwan ka ng hope. Diba? Magagalit ka ngayon, pero may hope sa puso mo na everything can be better, na it could be better. Ang dami mo na-mention about hope and finding hope. But now that we talked about how these days or parang recent times have been dark days, na parang ang hirap makahanap ng hope, parang everything seems so hopeless, parang ang daming hindi magandang nangyayari sa lipunan natin. How do you find hope despite the darkness? Interesting question. Kasi sa totoo lang, today, wala na akong hope. Joke lang. Nasabaw pala. Hindi, ako sa akin, how I find hope is from from people. From people who are, suffering, who are experiencing these, who's the most affected by this system. But when you see them, there's actually hope kasi kaya nilang, alam mo yun, parang hindi nila kasalanan na nandun sila, pero nagagawa nilang maging, maging masaya pa kasama ng pamilya nila. But if they only realize that they could be more, and they could actually, be Something greater. something greater. Pero again, depende kasi sa pangarap nila. Pero yun, every time I see people na talagang kahit ang daming problema, nagagawa nilang maging masaya, gano'n. Well, hindi na natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Pero hopeful sila. Yun mo yun. So parang nakakahawa rin kasi yung hope eh. When you see someone very hopeful, you get inspired by them and you become hopeful as well. So I'm just really surrounding myself with people who have full of hopes and full of dreams in themselves. Kasi yun yung makakapag-inspire sa akin to push forward and para mas makita ko yung light amidst this darkness. And i-share nila yung, alam mo yun, yung certain kind of optimism na hindi nakakasama. Yung i-share nila, na-share nila yun sa akin, intentionally or unintentionally. Ayun. And yun nga rin nakikita ko dun sa shinare mo sa amin ngayon sa episode na to, na yung hope pa na kahit ito yung sabihin ng iba, na kahit i-prevent ka man nila from reaching your dream, typecast ka, even yung journey mo in college before finally landing your acting gigs, na parang that hope drives you to where you are right now. And siguro for final question, like in the end, looking back dun sa mga pinagdaanan mo, and ngayon na nandito ka na, alam mong malayo pa talaga yung pangarap mo, was it all worth it, Benedix? A good question. Napaano ako bigla.
napadrama ako bigla. Was it all worth it? You know, emotionally, yes. It's all worth it. Like, they say na, sabi nila, kung meron kang pagsisisihan sa buhay mo, di ba? Ano yon? Yun yung mga tanong eh. What are your regrets? Ganon. But I think it's not more of regret. It's about making things right. It's about when everything goes wrong, you can always turn it right. Like, pwede mong baguhin yon, gawing tama kung ano yung mga pagkakamali or mga mishaps mo nung mga bata ka pa. Tanda ko talaga. Yung mga ganon. So you can really make it right. It's really about making things right after making a choice or a decision in life. Whatever it is, it may have, affected you negatively, but you can always, you have the ability to make it right with the right mindset, with the right attitude, and kung ano yung ginagawa mo ngayon. And I can say that it's all worth it. Kahit ano pa yung mga napagdaanan ko before, yung kung gaano naging mahirap para sa akin na maabot yung mga pangarap ko, it's really worth it because alam ko na binuhos ko yung puso ko, yung laman loob ko para sa pangarap na yun. So it's all worth it. And I am worthy. Yes, and yun nga, maraming salamat sa isang enlightening but very insightful na conversation with you, Benedix. Marami kaming hindi lang natutunan in general, but yung realizations ba kung paano ba natin talaga pinopursue yung mga pangarap sa buhay, and yung reality rin ng pag-pursue nila na hindi siya ganun kadali, and mas mahirap pa siya dun sa iba na sa iba naman mas madali given the right resources. So maraming salamat for this conversation. Oo, ang dami kong na-realize, Benedix. And super duper excited ako sa makikita ng lahat. Makikita din namin sa Bar Boys the Musical sa Arete. As October. So, October, which is in a few weeks. Yeah, so Yes, yun. October. Airtime na yan. Oh, ikaw na to, October Benedix. 24 po, opening ng Bar Boys. October 24 to November 23, Bar Boys the Musical at Hyundai Hall, Arete, at Katipunan. So, you can get your tickets via Ticket to Me. By this time, it's still, I think, in a few weeks, diba? Pagka na-upload na to, in a few weeks, we opened na. We're opening. So you can still get your tickets via Ticket to Me or just visit Barefoot Collab on socials to get more details. And yun. Sa And Arete. sa Arete din. Arete, yes. And kung gusto rin matutukan ng podmates natin, yung For Bar Boys, a new musical din. Meron din kaming past episode na ginawa with Benedix. Kasama din yung iba pang cast ng Bar Yes. Boys. Yes. And yun. And kung nagustuhan nyo tong episode na to, what if i-like nyo, i-share nyo to sa mga social media platforms. Tag nyo kami. It's at GKY Pod on all social media platforms. LNCRVDA on Instagram. The Charles Jacob on all social media platforms. At ikaw, And Benedix. Benedix Ramos on all social media platforms. Ayun. And stream nyo rin yung past episodes namin. Nag-release kami ng episodes every Saturday on Spotify and our YouTube channel. Ganito kasi yan, podcast. And At balikan nyo rin. Meron din kaming release every Wednesdays ng GKY Throwbacks. yes. And yun, rate nyo kami 5 stars. Tig nyo yung notification bell. Like nyo, comment nyo yan. And huwag natin kakalimutan na yung pangarap na yan, may single yan. Pero there's always that hope. May pag-asa lagi na kahit singilin man tayo yung pangarap natin yun, yung pag-asa yung magdadrive sa atin to push forward to finally achieving it. Kasi nga, may singilang pangarap, pero pag patuloy mong pagbabayaran yon, susuklian ka ng success, ng tagumpay. Yes. At ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.